Good day everyone. Today we're going to discuss about industrial relation. So here are the subtopics. First is what is industrial relation, trade union, functions of trade union, arbitration, employee safety and health, and occupational safety standard. What is industrial relation? Industrial relation refers to all types of relations between employers, workers, and other institutions, such as governments and associations, through which such interactions are mediated. It covers rules, agreements, and practices that govern conditions of work, workers' participation, and conflict resolution. It seeks to ensure harmony in the workplace by balancing the interests of both sides in an industrial dispute. Industrial relations foster a healthy working relationship through open communication channels and mutual collaboration. So, yung industrial relation is yung relationship between the employers and employees inside and outside the company. So, for example, si Justin, first day niya sa trabaho niya. So, mamimit niya yung mga different types of employees. So kahit first day mo pa lang sa trabaho, learn how to interact with others na kasi dito mag-start, ma-build up yung good relationship mo between your co-employees. Since first day niya nga sa trabaho, yung manager is provide niya yung mga important information na kailangan niya malaman sa kanyang workplace. Then, in-explain din ng manager yung mga terms and conditions during his employment. Importante ang industrial relation kasi ito yung nagiging way para maging mas maayos yung interactions or relationship between the employers and employee. Parang sa pamamagitan ng industrial relation, mas ma-enhance yung productivity ng isang organization at mas magiging motivated yung mga employers na magtrabaho ng maayos or to do their best sa kanilang job. Another one is, diba, nabanggit din yung government and association. Yung government and association is makonsider din as employer kasi related din ito kasi ito yung mga nagsaset ng laws and regulations sa isang company or isang organization. So what is trade unions? Trade unions are organized groups of workers who unite to protect and promote their rights and interests. Their primary goal is to improve working conditions, wages, and benefits for their members. Through collective bargaining and negotiation with employers, trade unions aim to achieve fair labor practices and social justice. Unions also offer training, education, and support to enhance members' skills and knowledge. This empowerment enables workers to participate actively in the decision-making process. Okay, so yung trade unions na isang samahan ng mga manggagawa na naglalayong maprotektahan yung kanilang karapatan at isulong sa kung anong alam nila ang tama. Sa tourism industry, may mahalagang papel ang mga trade unions kasi tinitiyak nito na maayos yung kanilang kondisyon sa trabaho, patas yung pasahod, at may benefits sila makukuha just in case na may mangyari sa kanilang hindi inaasahan. So, noong 2010, nagkaroon ng issue yung mga flight attendants sa Philippine Airlines about sa kanilang contract. Nag-result yun sa pagprotesta ng mga flight attendants, and dahil sa trade unions, napanatili nila yung benefits tulad na mas mahabang maternity leave at mas maayos sa schedule nila sa trabaho. So sa ganitong paraan, nagiging boses ng mga manggagawa yung trade unions upang magkaroon sila ng patas na pasahod, maayos na trabaho, and yung protection na sa kanilang karapatan sa bawat industry ng kanilang trabaho. Ang collective bargaining ay isang proseso kung saan ang union ng manggagawa ay nakikipag-ugnayan sa mga employer para sa karapatan nila. Sa prosesong ito, tinatalakay nila o pinag-uusapan nila ang employment terms tulad ng sahod, benepisyo na makukuha nila at iba pa. Layunin nito makamit at mapaunlad ang ekonomiya at ang kalagayan ng manggagawa. Representation and advocacy. Tinitiyak ng trade union na maririnig ang hinaing at opinyon ng mga manggagawa tungkol sa isang desisyon na makakaapekto sa kanila. Sila rin ang nagsusumikap na lumikha ng isang mas pantay na kapaligiran sa trabaho. Worker and Protection Welfare. Dito naman, prenoprotektahan nila ang karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pinatupad na rules and regulation. Tinitiyak din nila na nare-respeto ang mga karapatan ng manggagawa. Skill development and training.
Many trade unions offer skill development and training programs to enhance workers' competencies and career prospects. These programs focus on improving workers' knowledge, skills, and professional development, enabling them to adapt to changing job requirements and technological advancements. By investing in workers' skills, trade unions contribute to their employability and overall job satisfaction. So yung mga trade union ay nag-aalok sila ng program para sa pagpapahusay pa ng mga skills ng mga kanilang mga manggagawa upang mas mapataas pa yung kanilang mga kakayahan at mapaganda pa yung kanilang trabaho. Sa tourism industry, maaaring magbigay sila ng mga training sa mga tour guide tungkol sa mga bagong tourist attractions, pag-ayos ng mga travel itineraries, or yung pagsasanay sa mga customer service para sa hotel staff. For example, yung isang trade union sa hotel, nag-organize nila ng training workshops sa digital booking system para maging maayos yung mas mahusay yung front desk staff sa process ng mga online reservation. Sa modernong panahon nga natin ngayon, karaniwan na yung paggamit ng mga online booking platforms. So sa pagsasanay na yon, natututo silang mas gamitin yung system na yun at nag-results na mas mabilis at mahusay na pag-service sa mas mahusay na service sa mga bisita nila. Social and economic advocacy. Trade unions engage in social and economic advocacy to promote workers' interests beyond the workplace. They participate in social and political movements, raise awareness of social justice issues, and advocate for policies that benefits workers and society as a whole. Trade unions strive to achieve fair income distribution, reduction of income inequality, and social cohesion. So, nakikilala ko yung mga trade union ta mga kilusang panlipunan at pang-economy upang maitaguyod yung kapakanan ng mga manggagawa at ng ating economy. Sa tourism, maaari silang mag-campaign para sa mas maayos sa pasahod, ligtas na kondisyon sa trabaho at protection laban sa mga katiwalian sa kanilang trabaho. So, for example, yung isang trade union ng tour operators, nag-campaign sila sa mas mataas na pasahod ng mga freelance tour guides. Mas maraming freelance tour guides yung bayad kapag may tour bookings kahit hindi minsan sapat yung kanilang kita. So, sa pamamagitan ng campaign yung maaring magtakda yung mga hensya ng minimum or nabayad para sa kanila at mas maayos na contract para sa kanila. Grievance handling and conflict resolution. Trade unions play a crucial role in grievance handling and conflict resolution between workers and employers. They provide support, advice, and representation to workers facing workplace conflicts, disputes, or unfair treatment. Trade unions facilitate dialogue, mediation, and arbitration process to resolve conflicts and maintain harmonious employer and employee relationships. So, yung trade unions, tinutulungan niya yung mga manggagawa na humarap sa mga reklamo or di pantay-pantay na pagtingin sa kanila. Sa tourism, maaari mong tumulong yung trade union kung may reklamo yung isang empleyado sa isang resort tungkol sa hindi pagbabayad ng overtime or yung discrimination sa trabaho. For example, yung isang trade union ng airline na tumulong sa pag-resolve ng mga underpayment sa mga flight attendants, maaaring may mga incident na hindi sapat ang bayad na tatanggap ng mga flight attendants kahit na nagtatrabaho sila ng nagpas yung sa kanilang working hour. So, sa tulong nun, mas naayos yung kanilang mga pasahod kasi nga natutulungan silang maisulong yung kanilang karapatan tungkol nga dun sa conflict na yun. Engagement and policy influence. Trade unions actively engage with policymakers and legislative bodies to shape labor laws, regulations, and policies. They provide input, research, and recommendations to influence decision-making processes. By advocating for worker-friendly legislation, trade unions contribute to the establishment of fair labor standards, workers' right protections, and social welfare policies. So, yung mga trade union ay nakipag-ugnayan sila sa mga policymakers upang at yung mga gumagawa ng mga patakaran upang ma-implementsyahan yung paggawa ng mga batas, regulation at yung policy. Nagsusumite sila ng mga recommendations, research at yung suggestion upang maging patas yung mga desisyon nila. So, sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga batas na pabor sa mga manggagawa, tumutulong sila na matatag yung pamantayan sa paggawa yung protection sa karapatan ng mga manggagawa at yung mga policy na pangkalagay ng lipunan. For example, sa tourism industry, maaaring maglunsad ng campaign ng isang trade union para sa karapatan ng mga empleyado sa hotel at resort. For example, yung sa minimum wage law, maaaring magtulong ang mga samahan ng mga manggagawa o yung mga trade union na mas mataas na minimum na sahod para sa tour guide, receptionist at housekeeping
staff upang matiyak na makatanggap sila na sapat na kita para sa kanilang pamumuhay. Arbitration ay isang alternative dispute resolution. So, ang alternative dispute resolution ay ito ang nagsasayos sa mga kaso o problema sa isang organization. Arbitration has 4 types of functions. Number 1, resolving contractual disputes. Paglutas ng mga alitan sa kontrata. Tumutulong ito sa pagresolba ng mga hidwaan sa pagitan ng mga partido, tulad ng mga employer at empleyado. Number 2, addressing interests of different parties in bargaining situation. Interest arbitration. Nagsisilbing paraan upang maiwasan ang pagkasira ng negosasyon sa sektor ng publiko. Number 3, settling litigated claims through court annex programs. Paglutas sa mga kasong litigado. Ang arbitration na ginagamit upang maiwasan at ayusin ang kasong legal. Number 4, resolving community disputes. Tumutulong ito sa pagresolba ng mga lokal na hidwaan. Halimbawa, sa isang komunidad, pero hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan sa isang ari-arian. So, magamit ang resolving community disputes upang masolusyonan itong ganitong problema. First is hazard identification. Recognizing risks such as machinery, chemicals, or unsafe practices. Sabi dito, ang hazard identification daw, or ang hazard identification ay isang pagkilala sa panganib. Ito ay proseso o hakbang na mapagkukunan ng pinsala. Halimbawa, dun sa mall, yung pagbagong linis yung mall, tapos yung bagong map, naglalagay sila ng wet floor para ma-identify natin na maaari kang madulas sa isang lugar na yon. Kaya naglalagay sila ng signages. Sunod ay accident prevention. Sabi sa accident prevention, implementing safety procedures, signage, and equipment to avoid injuries. Sabi dito, ang accident prevention is tumutukoy sa isang estratehiya upang maiwasan o mabawasan ang mga insidente sa isang lugar ng trabaho na maaring magdulot ng pinsala o sakit na makukuha natin sa isang lugar. Halimbawa, sa isang construction site, diga pag sa isang construction site, pag yung sisimulan na yung isang project nila, naglalagay sila ng tolda na blue para yun ang maging silbing barriers ng isang construction site. Sunod ay para maiwasan yung panganib. Sunod ay emergency preparedness. Creating plans for fire, earthquake, or other crises. So, sa emergency preparedness, ay ito yung tinatawag nating paghahanda sa anumang emergency or pagpaplano at pag-ayos ng mga mapagkukunan at pamamaraan upang maprotektahan ang empleyado sa panahon ng emergency. Halimbawa, regular na pagsasagawa ng fire drills upang tiyakin ang kahandaan ng mga empleyado. Kung sa industry natin, sa tourism industry, ang example dito ay yung pag FA, nagpa-fire, yung safety demo sa isang eroplano. Yan yung, kung sa atin, ay yun yung magiging paghahanda natin just in case na magkaroon ng emergency. Hindi man mula sa ating empleyado at maging sa ating mga pasahero. Yun yung ginagawang emergency preparedness pagdating sa tourism industry. Sunod ay occupational health. Mayroon tayong 5. Una ay physical health. Sabi dito, refers to the overall condition of the body,
including fitness and absence or of illness, and the ability to perform tasks effectively. From the word physical, sa sarili nating katawan, kumbaga ay yung labas nating katawan mula sa yung pangkalahatang kondisyon ng katawan, kabilang ng kalakasan, kawalan ng sakit, at kakayahang gampanan ang isang gawain na may maayos. Halimbawa dito ay yung sa isang kumpanya, meron silang program na nagbibigay sila ng libreng medical check-up para sa kanilang mga empleyado. Sunod is mental health. From the word mental, syempre alam naman natin na pag sa mental, ito ay sa pag-iisip or yun, sa pag-iisip o sa pakiramdam at pagkilos. Halimbawa, ito ay pagkakaroon ng wellness program sa isang kumpanya na kinakalahukan ng isang empleyado. O kaya naman, sa isang kumpanya, meron silang ginaganap na counseling program para sa mga empleyado, para mabawasan yung stress sa trabaho. Yun. Sunod ay work environment. Ito, sa work environment, tinitiyak ang maayos na ventilasyon at kalinisan sa lugar ng trabaho. Halimbawa, regular na paglilinis ng opisina at tamang pag-ayos ng air conditioning system. Para sa ating kalusugan, dahil hindi naman tayo makakapagtrabaho ng ayos kung maraming gabok or hindi maayos ang daloy ng hangin sa ating pinagtatrabahuhan. Sunod naman ay safety training and awareness. Ito ay edukasyon sa kaligtasan. Ang pagbibigay ng kaalaman sa empleyado ukol sa safety protocols at emergency procedures. Halimbawa, pagtuturo ng tamang paggamit ng fire extinguisher. Yun nga, yung nasabi ko na kanina dun sa atin, sa tourism industry. Bago tayo maging isang FA, tinuturuan tayo kung paano yung tamang paggamit ng mga life vest ba tawag dun? Basta yun, pag nagsi-safety demo na bago umalis ang eroplano or bago Sunod ay safety drill at workshop. Ito naman ay pagsasagawa ng regular na pagsasanay upang masiguro ang kahandaan ng mga empleyado. Halimbawa, sa ating ulit sa tourism industry. Kung magiging FA tayo or mag-FA tayo, bago tayo maging FA, merong tinuturo sila na yung sa safety exit, yung magja-jump dun sa pinakang parang lobo na hagdan, yon. Parang ganun, para sa kaligtasan na din. Personal protective equipment refers to clothing or equipment worn by employees to minimize exposure to workplace hazard. Alam naman na natin ang PPE kasi ito yung mga kasuotang pangkaligtasan para sa ating mga trabaho. Para mabawasan ang anumang maging kung may just in case na may mangyari, pero wag naman sana, is mababawasan yung ating sakit na makakamtan man. Sunod ay strategy to improve health and safety in industrial relations. Meron tayong 5.
proactive risk management, conduct regular risk assessment, and update to safety protocols. So, dito, sabi sa proactive, ito yung gumagawa sila ng regular na risk assessment at i-update ang mga safety protocol. Halimbawa, pagsusuri ng kalagayan ng mga kagamitan sa pabrika buwan-buwan upang maiwasan ang mga aksidente. Halimbawa, may bagong kagamitan o may bagong machine sa inyong kumpanya, halimbawa. So, kailangan i-demo or magpatuloy sa paghahanda just in case na may mangyari doon sa isang machine para na rin sa inyong safety. Sunod ay worker participation. Sabi dito, ang worker participation involved employees in decision making on safety issues. Sabi dito, ang worker participation ay isama ang mga empleyado sa paggawa ng desisyon ukol sa mga isyu ng kaligtasan. Halimbawa, katulad na lang dito nung pagbe-meeting ng iba't ibang mga departamento upang ito ay binubuo ng mga iba't ibang departamento na pag-meeting tungkol sa kanilang safety, sa safety ng isang kumpanya. Sunod ay continuous training. Continuous training offer ongoing education on emerging hazard and safety practices. Sabi dito, ang continuous training ay magbigay ng patuloy na edukasyon ukol sa mga bagong panganib at ligtas na pamamaraan. Ito ay yung halimbawa sa inyong kumpanya, meron kayong buwan-buwan or linggo-linggo, pero hindi naman siguro linggo-linggo pwedeng mag-seminar. Siguro buwan-buwan nagse-seminar about sa safety and protocols ng inyong kumpanya. Sunod ay mental health initiatives. Address psychological hazard through wellness programs and support services. Sabi dito, ang mental health initiatives ay upang tugunan ang mga psikolohikal na panganib sa pamamagitan ng wellness program at mga serbisyo na suporta. Halimbawa, yun din, yung parang dun din sa pagbibigay ng counseling doon sa mental health, yun, parang ganun lang din na may mga empleyado na may mga kumpanya na nagbibigay ng libreng counseling sa mga empleyado upang mabawasan ang stress sa kanilang trabaho. Sunod ay, lastly, legislative advocacy. Legislative advocacy collaborate with unions and policymakers to strengthen health and safety regulations. Sabi dito, pakikipagtulungan sa mga union at tagapagpatupad ng batas upang palakasin ang mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan. Halimbawa, dun sa DOLE, dun sa Department of Labor and Employment, makikipag-ugnayan kayo dun upang tiyakin na susunod yung mga nabanggit ko dun sa occupational safety and health standard. Yun lang. Occupational safety and health is a cross-disciplinary area concerned with protecting the safety, health, and welfare of people engaged in work. So it focuses on protecting the health and well-being of workers. So ang goal nito ay ma-prevent ang any work-related injuries, illness through combination of practices, policies, and regulations. The goals of occupational safety and health programs is to foster a safe work environment for workers. Hazards and risk. Hazard is something that can cause potential to harm you, while risk is likelihood of a hazard causing a harm.
So we have different type of hazards: the physical hazards, the chemical hazards, biological hazards, ergonomic hazards, psychological hazards, and mechanical hazard. So first is the physical hazard. These are the dangers that can cause injury or illness through direct contact. Like for example, a construction worker falls from a ladder while working on a high-rise building. So this is a physical hazard kasi magkakos siya ng serious injury or even a death to a worker. So number 2 is the chemical hazards. These are dangers posed by substances that can cause harm through inhalation, ingestion, or skin contact. Ang example naman po ng chemical hazards is when a painter exposed from a harmful fumes, like fumes from a paint thinner while working indoors and has no proper ventilation. This is chemical hazard that can lead to respiratory problems or skin irritation or even a long-term health issues. Number 3 is the biological hazards. These are the dangers from living organisms or their products. Ang example naman po nito is, kunwari ang nurse is working on a hospital and accidentally natusok siya ng karayom na contaminated with bloodborne pathogen like HIV. So this is a biological hazards that can lead to serious infection. Number 3 is the ergonomic hazards. This is a danger that arises from away work or this is the dangers that arise from the way work is designed and performed. Like for example is yung when a cashier is working long shift at a grocery store, so nakaka-experience siya ng repetitive strain injury or RSI in their wrist and hands due to constantly scanning items. It can cause pain and discomfort sa cashier. Number 5 is the psychological hazards. These are the dangers that can affect mental health and well-being of a worker. So dito naman is yung kunwari may call center employee na nakaka-experience ng high level of stress due to constant pressure, and pwede rin sa mga due to constant pressure ng pag-meet ng sales ng targets or sa mga demanding customers. So this can lead to anxiety, burnout, and other mental health problems of a worker. And the last is the mechanical hazard. This is the dangers associated with operation of machinery, equipment, or tools that can cause harm. So dito naman is yung, for example, is when a worker is working on the factory. So may mahaba siyang buhok and hindi siya nagsusuot ng hairnet. So magkakos ito ng injuries. Tapos kapag nung hindi siya nagsuot ng hairnet is ang buhok niya is nasabit sa machinery na nag-cause ng scalp injuries.